Kuya Elmer, meron lang ako isang katanungan. Merong ka bang alam na nakakuha na ng ginto dyan sa tunnel na yan? Meron na nung panahon ni Marcos. Ang isa sa pinakasikat na kwento nga dito sa Pilipinas ay ang kwentong bayan, ang tungkol nga sa Yamashita Treasure, ang kayamanan daw na iniwan ng isang general na Hapon sa pagtatapos ng World War II. Maraming buhay na ang naitaya, marami na ring salapi ang naubos sa paghahanap nito, pero hanggang ngayon ang kwento ay nananatiling kwento. Mga Kamindurayon TV, marami na rin tayong napuntahan na tunnel gaya nga ng Davao Tunnel, Baguio Japanese Tunnel at yung huli nga itong La Union Japanese Tunnel. Pero sa lahat ng ating pinuntahan, itong tunnel na ito ang medyo kakaiba. Napakahirap. Makikita niyo naman yung daan, mataas pa sa akin yung damo. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurayon TV. Andito nga tayo sa Bamban Tarlac na kung saan ay dito nga matatagpuan ang Bamban Tunnel. Meron tayong nakilala dito na isang pinakang guide, si Kuya Elmer. Siya yung magsasama sa atin sa loob sapagkat madilim, hindi natin pwedeng pasukan ito mag-isa, hindi natin kapisado itong tunnel. Tapos siya rin yung magkukwento sa atin kung ano ang nangyari bukod sa ito ay tinigilan ng mga Japanese soldier. Alamin natin yung pinakang history ng tunnel na ito. Elmer, Mindurayon TV. Elmer Taugiran po. May ilan na rin nga tayo, Kuya Elmer, na napuntahan na tunnel at merong kanya-kanyang kwento. Pwede mo bang ilahad sa akin kung ano ang kwento ng tunnel na ito? Nung World War II, ito isa sa mga pinagtaguan ng mga Hapon. Dito sila naglagi. Marami silang mga binutas na mga kuweba rito. Ang bumutas yung mga dala nilang mga bihag na US Navy, tsaka yung mga Koreano na mga bihag ng Hapon. Meron din Pilipino. Meron din yung nakuha nilang mga guerrilla nun. Gano'ng kahaba ang tunnel na to? Sa mga 80 meters siguro. 80 meters. 80 o 100, more or less. So mga Kamindurayon TV, papasukin nga natin itong tunnel na ito at ayon nga kay Kuya, hanggang 80 meters yung ating kayang pasukin. Tara, pasok tayo. Pero may tubig lang sa loob. Okay. Or dahil tagulan. Ay, maputik. Obra kaya. So ayon nga dito kay Kuya Elmer na ating guide ay masyadong maputik sa loob dahil nga sa ngayon ay tag-ulan. Hindi natin maano yun, sibol ng kuwan. Matikas naman to, Kuya, no? Dito sa gilid. Yan, dito. Maputik. Dito na Doon tayo. naman sa bandang kalagitnaan, tubig. So, Tubig siya. nakita niyo pa ako. Bago nga natin ipagpatuloy ang ating vlog ay nice ko munang i-shoutout ang Moreno family. Mabuhay kayong lahat. Para dun sa ating mga Kamindurayon TV at iba pang mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay pakiclick naman yung subscribe sa ibaba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa iba pa nating mga vlogs. Sa una, talagang kinakabahan akong lumusong dito mga Kamindurayon TV dahil hindi natin alam kung may mga ahas dito na pwede nating maapakan. Dahil yung tubig masyadong malabo, hindi na natin alam kung saan tayo umaapak. Lampas tuhod yung tubig dito at hindi yun ang aking inaasahan. Ang alam ko lang dito, mataas lang sa bukol ng ating paa. Pero malalim mga Kamindurayon TV dahil nga siguro sa lakas ng ulan dito sa lugar na ito at mapapansin naman natin yung pinakang ceiling na bumabagsak talaga yung tubig na nanggagaling sa labas kaya dito naiipon sa baba. Ayon nga dito kay Kuya Elmer na ating guide, itong imahe na ito ay ipinatayo talaga ng mga taga rito para double purpose yung bibisita. Makikita mo na yung tunnel, makikita mo pa rin yung imahe na kanilang itinayo. Bumaba na nga yung tubig, dati lang dyan. Dati mas malalim. Oo. Kung hindi natin kasama dito si Kuya Elmer ay talagang hindi tayo maglalakas ng loob na pumasok nga dito sa nasabing tunnel na ito. Nakakatakot na
malalim pa yung tubig. At may napansin pa tayo ditong palaka mga Kamindurahin TV, ito yung kadalasang hinahabol ng ahas. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung mapapansin ninyo itong siling na ito, panay ang patak ng tubig. Na itong ang tubig na ito ay nanggagaling doon sa labas. At yun ang naiipon dito nga sa baba. Patunay ang butas na ito mga Kamindurahin TV na marami pa rin talagang illegal treasure hunter ang nag-a-attempt sa lugar na ito. Ito ay ayon na rin dito kay Kuya Elmer kapag ka nakalusot nga sa kanya at hindi niya nakita. Gusto niyo pang puntaan yung isa? Punta natin kayo. Mga taga saan kayo, Ate Kuya? San Jose, Tarlac. Nueva Ecija. Nueva Ecija. Thank you. Mga Kamindurahin TV, sabi ni Kuya Elmer, meron pa raw isang tunnel dito sa may video kabila, kaya lang napakahirap nga ng daan. Kung mapapansin ninyo yung damo at itong parang bangin na ating napapansin na ito, natatabingan lang ng matataas sa damo. Kapag ka raw nagkamali ka ng apak dito, doon ka na sa karsada pupulutin. Dahil tabing karsada nga itong lugar na ito. Kung hindi kayo sanay sa ganitong klase ng lakaran ay mahihirapan kayo dahil sa ang suot nga nating tsinelas ay madulas gawa ng putik kanina. Pero kung wala namang putik at tayo ay nakasapatos, ayos naman. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat sa ating paglalakad dahil posible sa taas na mga damong ito may ahas na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan mag-iingat tayo. Kuya Elmer, napakaputik talaga nitong tsinelas. Nahihirapan ako maglakad. Wala ba tayong mahugasan ng paa? Sa bahay mamaya. Okay. Medyo may kahirapan lang mga Kamindurahin TV yung ating pagbaba dito. Adventure to. Lumapit natin. Ayan. Ilanggam. Yung sa ano, Malaking langgam. puno. Tandaan lang tayo dito bumaba. Ito na, oh. Lumapit. Ayon dito kay Kuya Elmer, yung aming pupuntahan na isa pang tunnel, dito raw yung imbakan ng gamit ng mga Hapon noong panahon ng digmaan. Rito, ano? Kailangan mo kakapit ka sa ano. Ito walang ganong walang tubig na ano to. Kuya Elmer, anong meron dito sa tunnel na to? Anong ginawa nila dito? Armas nila ng Yung mga hapon. armas nila dito, nakaimbak. Oo, imbakan ng mga armas ng hapon tsaka pagkain nila. Kasi mas malaki to eh. Malalalim ito na ano na lang, naimbakan na lang ng lupa dahil sa pag umuulan. So wala namang tubig dito. Gano'n Konti mahaba lang. to? Mas mahaba to dun. Oo. Dahil ako yun, magano niya ako ng pantalo kasi Ay, mababaw lang to. Ito lang ang tubig niya. Konti lang to. medyo kinabahan ako mga Kamindurahin TV. Akala ko malalim din yung tubig pero mas iba dito, mas tuyo kumpara dun sa kabilang tunnel. Mga Kamindurahin TV, tapos na nga yung ating pag-explore dito nga sa dalawang tunnel na ito at ang ating yang gagawin ay makikipagkwentuhan tayo dito kay Kuya Elmer na ating yang guide dahil siya nga ay nandito na mula pa noong 1971, nauna pa yung kanyang ama. Alamin natin yung talagang history ng tunnel na ito dahil nga ang mga Japanese tunnel, lahat halos ito ay nakukuhanan ng ginto. Alamin natin sa kanya kung ano naman ang kwento ng Japanese tunnel ng Bamban. Kuya Elmer, meron lang akong isang katanungan. Meron ka bang alam na nakakuha na ng ginto dyan sa tunnel na yan? Meron na nung panahon ni Marcos. Nung paggawa niya yung kalsada na to na papunta sana ng Sambales. Papuntang Sambales. Oo. Kaya yung contractor na ano, binutasan yung gilid ng bundok hanggang naabutan niya yung kuweba.
pagbutas niya, umabot siya sa kuweba. Oo, kuweba. Tapos, Nung binakuran nila yon, nakakapagtaka, nung pagkatapos nilang binakuran, nagpulasan na sila. Iniwan yung mga equipment dyan. lahat ng equipment iniwan. Oo, yung mga bulldozer, mga pison, grader, yung mga magaan na i-travel, na-pull out nila. Pero yung mga mabibigat, naiwan. So sa isip nyo, kaya iniwan, may nakuha nga Hindi silang nakuha. Kasi halata, di tinuloy yung project eh. panahon nyo ni Marcos. Marcos. Mga 70s yun, 70s. Sa tingin mo, Kuya Elmer, itong kwento mo ay katang isip lang o narinig lang? Hindi, marami usap-usapan. Marami talagang Oo, usap-usapan. dahil yung mga nakatira dyan sa baba, nagtaka rin sila. Hindi matinuloy yung project niya. Paano yung project? Iniwan na? Iniwan. Hindi man natuloy. Mga nagawa lang siguro nila dyan, mga 15 kilometers. So sa tingin nyo at sa narinig nyo, gaano karami yung nakuhang ginto dyan? Ang usap-usapan ng mga nakasaksi, dalawang 6x6 na, Dalawang truck. dalawang truck na 6x6 ng mga Hapon. Grabe ano. Di sa loob ng kuweba. Talagang totoo talaga yung mga history na yung mga pinagpugaran ng Japanese soldier nung digmaan, meron talagang naiiwang ginto. Oo, meron. Lalo na Grabe. yung mga papatakas na. Kasi yung pinuntahan ko nga sa Davao na tunnel, halos 8 tonelada naman yung nakuha doong ginto. Ayon din dun sa nagpinto sa akin. So ibig sabihin, mas marami yung nakuha dito sa Tarlac. Mas marami. At ayon din sa kwento, ito raw yung pinakang headquarters Oo, ng mga Hapon, dito sila ang tawag nila na Bamban Hills. Bamban Hills. Oo, Bamban. Kupob na ng mga Amerikano, binomba niya yung mga kuweba. Ito, ang natira lang dahil malapit siya dito sa grotto. Kaya yun ang hindi nabomba. Okay, sige Kuya Elmer, salamat. Salamat Oo. sa information at hindi na natin aalamin kung nasaan yung ginto. Wala na tayo. So ayon nga dito kay Kuya Elmer, noong 1971 ay merong isang kontraktor na gumagawa nga ng karsada papuntang Zambales. Sa hindi maipaliwanag ay iniwan na nila yung kanilang mga equipment. At ayon nga sa kwento, at ito naman ay isang kwento at wala rin naman tayong pagpapatunay, na meron daw nakuhang ginto rito na halos 2 truck. Para sa ating mga viewers at mga Kamindurahin TV, kayo na po ang humusga kung totoo ang mga ganitong klase ng kwento o meron kayong mga kaalaman na nangyari sa inyong lugar. Paki-comment na lang sa baba. Tapos na nga yung ginawa nating pag-explore dito sa Banban Tunnel na mas kilala sa Banban Hills. At narinig naman nyo siguro yung aming kwentuhan nung ating guide kanina. Hindi ko masasabi kung ito ba ay totoo o hindi dahil ito nga ay nangyari noon pang 1971. So yan lang po muna at hanggang sa muli.